Sa tingin mo ba mananalo ka? Ikaw, sa tingin mo ba mananalo ka kapag nalaman ng mga tao ang mga illegal na ginagawa mo? Gusto mo bang tapusin na lang kita? Para malahimik ka na? Sige, tignan na lang natin kung anong kaya mong gawin. Kamusta mga kababayan, at ito ang Dulapan Radyo na inihahandog ng pangkat NSSNZ. At ako ang inyong host na si Benito Hutamares. Magandang araw! Narito po tayo sa gitna ng masiglaang kampanya para sa halalan ng magiging bagong mayor ng Pasig. Ang bawat sulok ng Pasig ay nag-uumapaw ng sigla ng mga kandidato. Bawat isa ay nag-aangad na makuha ang boto ng mga mamamayan. Mga kababayan, mga kaibigan, mga kapamilya. Ako si Von Alvarez. Narito ako ngayon hindi lamang bilang isang kandidato, kundi bilang isang mamamayan na nagnanais ng mas magandang kinabukasan para sa ating lahat. Nakikita ko ang ating bayan, ang ating mga komunidad na nagpupumilit sa ating kawalan ng trabaho at kawalan ng hustisya. Salamat at mabuhay ang lungsod ng Pasig. Mga kababayan, mga kaibigan, mga taga-Pasig, alam kong marami sa inyo ang nag-aalinlangan, nagtataka kung bakit ako narito. Bakit ako nagnanais na mamuno sa ating lungsod. Pero hayaan niyo akong sabihin sa inyo, hindi ako katulad ng karaniwang politiko na nagsisinungaling at nangangako ng mga bagay na hindi nila kayang tuparin. Ako si Chris Cabral, iboto niyo sa darating na halalan. Magandang hapon sa inyong lahat. Ako si Mateo Guzman at narito ako para sa pagbabago. Nakikita ko ang hirap ng ating bayan, ang kawalan ng trabaho, ang kawalan ng hustisya. Sama-sama kaya nating baguhin ito. Pangako ko, magtatrabaho ako ng walang pagod para sa inyo, para sa mas maunlad na kinabukasan. Ngayon ay nasaksihan natin ang masiglang pagpapalitan ng mga ideya, mga pangako at mga panawagan para sa pagbabago. At sa ganitong tala, mga kababayan, dito na po nagtatapos ang pagpapakilala ng mga kandidato para sa halalan ng mayor. Pagkatapos ng kanilang pagpapakilala ay agad-agad ding umuwi si Mateo, habang ang dalawa naman ay naiwan at nagkausap na nauwi pa sa initan ng ulo. Sa tingin mo ba mananalo ka? Ikaw, sa tingin mo ba mananalo ka kapag nalaman ng mga tao ang mga illegal na ginagawa mo? Gusto mo bang tapusin na lang kita? Para malahimik ka na? Sige, tignan na lang natin kung anong kaya mong gawin. Sa kalagitnaan ng kanilang pagtatalo, hindi nila alam na may nakakarinig na pala sa kanila. Narinig mo yun? Oo, na-record ko pa nga eh. Siguro mas mabuting manayip na lang tayo para hindi na tayo madamay. Sa kabilang banda ay biglang hinawakan ni Von ang kwelyo ni Chris. Ngunit sa kalagitnaan ng eksenang to ay dumating ang media at biglang bumulong si Von ng... Huwag mo akong susubukan. Sa pag-alis ni Von, doon naman in-interview si Chris Cabral ng mga media. Sa mga sumunod na araw, ang kandidato naman na si Mateo ay nagsisimula ng mga kampanya sa pamamagitan ng pagbibigay ng mga flyers sa mga tao. Ako si Mateo Guzman, iboto niyo po sa darating na halalan. Pagkatapos niyang mamigay ng mga flyers, maya-maya lang ay may lumapit sa kanya na reporter at tinanong siya ng... So, mayayabang mo sa lipunan kung mahirap ka lang. Nakapag-aral ka ba? Anong meron ka na wala sila? Maraming paraan para makapag-ambag sa lipunan kahit mahirap lang ako. Ang pagiging mahirap ko ay hindi hadlang para magkaroon ng positibong epekto sa lungsod ng Pasig. Ang pag-aaral ay mahalaga, ngunit hindi ito ang tanging paraan para makapag-ambag ako sa lipunan. Ang tunay na yaman ay ang pagiging mabuting tao at hindi ito nakakadepende sa iyong pinag-aralan o sa iyong kayamanan. Ang pagiging mapagkumbaba, masipag at malasakit sa kapwa ay ang mga katangiang nagpapayaman sa lipunan.
Makalipas ang isang linggo ay naghanap na si Von ng mga tauhan na papatay sa katunggali niya na si Chris Cabral. Oh boss, kamusta? Napatawag niyo raw ako. Kailangan ko ng tauhan. Boss, minalang ni Noah. Sigurado ba kayo? Nakaya nyo? Pwede naman yung sa usapan, boss eh. Oh, sige. Nasabihan ko kayo kung kailan kayo kumilos. Sige lang, boss. Sa kabilang panig, si Chris naman ay naghahanap na ng tutulong at paprotekta sa kanya dahil kinuntuban na siya sa sinabi ni Von. Agad siyang napatawag sa kakilala niyang general upang manghingi ng tulong. General, kailangan ko ng tulong at dagdag seguridad para sa aking kaligtasan. Dahil ako'y binabantaan na ako'y papapatay ng aking kalaban sa darating na halalan. Anong ibig mong sabihin? Pero sige, sabihin ko ang mga tauhan ko na bantayan ka. Maaari ba bang sabihin sa akin kung anong nangyari? At bakit nagkaroon ng bantaan sa pagitan yung dalawa? Mahabang kwento, General. Sa susunod na araw ko na lang ikikwento sa'yo pag nagkita tayo. O sige, walang problema. Kinabukasan ng alas 10:30 ng gabi sa isang abandonadong lugar, si Von at ang mga sindikatong kasama niya ay doon nagbentahan ng ilegal na droga. Dalawa na ang produkto na gusto niyong bilhin. At sakto lamang ito sa dami na pag-usapan natin. Can I see your product? Ito ang bag. Tingnan nyo. Just coded good. We come back and get your money. Agad din namang umalis ang mga Chinese pagkatas makuha ang mga droga. Maya-maya lang ay tinawagan na ni Von Alvarez si Archie de la Cruz para ipapatay na si Chris Cabral. Nabalitaan kasi ni Von Alvarez na mas marami nang kumbinsido kay Chris Cabral, kaya naisipan niya nang ipapatay agad si Chris Cabral para wala nang hadlang sa pagtakbo niya bilang mayor. Archie, bukas na bukas rin papatayin nyo na si Chris Cabral. Sigurado ka na ba dyan, boss? Oo, sigurado na ako. Ayoko nang patagalin pa. Makakaasa ka, boss. Siguraduhin kong mapapatay ko si Chris Cabral. Hindi napapansin ni Von Alvarez na sa kalagitnaan ng usapan nila ay nakuha na siya ng video ng dalawang dalagitan na sina Margaret at Abigail. Hindi ito kapanipaniwala. Gusto niya palang ipapatay si Chris Cabral para lang manalo siya sa darating na halalan. Hindi ko akalain na ganito palang lalaking pinapantasya ko. Isumbong na natin to sa mga pulis. Wag, pag-isipan muna natin. Baka mapahamak pa tayo. Kinaumagahan, alas 9 ng umaga, papunta si Chris Cabral sa isang pagpupulong nang siya ay harangin ng mga armadong lalaki. Sino kayo? Huwag ka na nga magtanong. Iligpit niyo na yan. Check nyo nga kung buhay pa yan. Buhay pa, boss. Agad-agad din naman tinignan ni Archie kung buhay pa ba si Chris Cabral. Huwag niyo akong papatayin. Tagpo ang patay. Alas 9 ng umaga sa loob ng kanyang sasakyan si Chris Cabral. Inaalam na ng mga otoridad kung sino o ano ang nangyari sa pagkamatay ng tumatakbong mayor sa Pasig. Sa kabilang panig naman, si Von Alvarez ay tuwang-tuwa sa narinig niya ang balita. Sigurado na ang pagkapanalo ko sa darating na eleksyon. Kinagabihan naman ay nagkaroon ng lakas ng loob ang mga dalagita na sina Abigail at Margaret na magsumbong sa mga pulis dahil narinig nila sa balita ang nangyari kay Chris Cabral. Abigail, magsumbong na tayo sa mga pulis. Nakokonsensya na ako. Hindi ko na kayang itago pa.
Nakokonsensya na rin ako. Ibigay na natin ang video na ito para magsilbing ebidensya at mabigyan ng katarungan ng pagkakaroon ni Chris Cabral. Nagkasundo sina Margaret at Abigail na pumunta sa mga polis para ipakita ang magsisilbing ebidensya sa pagkamatay ni Chris Cabral. Anong pulis? Alam po namin ang ugat ng pagkamatay ni Chris Cabral. Meron po kaming ebidensya na magpapatunay na totoo ang sinasabi namin. Maaari ko bang makita ang ebidensyang sinasabi nyo? Matapos nilang maipakita ang ebidensya ay agad namang pumunta ang mga pulis sa bahay ni Von Alvarez. Dala-dala ang warrant of arrest para huliin ito. Anong meron? Von Alvarez, ikaw ay naaresto ko sa salang pagpatay kay Chris Cabral. Narito po tayo sa bahay ni Von Alvarez kung saan siya ay naresto sa salang pagpatay kay Chris Cabral. Nakulong na ng tuluyan si Von Alvarez sa salang pagpatay kay Chris Cabral. Siya ay natulang ng panghabang buhay na pagkakakulong. Ika-10 ng Oktubre, araw ng halalan, tuluyan na ngang nanalo si Mateo Guzman. Para sa posisyon ng mayor, tuloy nang nanalo si Mateo Guzman bilang bagong mayor ng lungsod ng Pasig. Mga minamahal kong kababayan, sa araw na ito, puno ng pasasalamat at kagalakan ng aking puso. Nagpapasalamat ako sa inyong tiwala at suporta sa pagbibigay sa akin ng karangalan na mamuno sa minamahal na lungsod ng Pasig. Ang tagumpay na ito ay hindi lamang sa akin, kundi sa ating lahat. Ito ay bunga ng ating sama-samang pagsisikap, ng ating pagnanais para sa isang mas maunlad at mas magandang lungsod ng Pasig. Maraming salamat.